Sa video ito, pag-usapan natin kung paano ang tamang pag-register ng ating GCash account sa ating SSS Disbursement Account Enrollment Module sa bagong update ni SSS ngayon. Kaya tara, samahan nyo at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So bago tayo mag-umpisa, make sure na meron kayong GCash account and make sure fully verified na yung GCash account ninyo. At dapat kung ano yung pangalan sa SSS account, dapat parehas din yung pangalan sa GCash account na gagamitin ninyo. So syempre, unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome, at pagkatapos i-type lang natin ang sss.gov.ph. At pagkatapos may makikita tayong ganito, create a my.sss account or login. So i-click lang po natin yan. And then mapupunta po tayo dito, hanapin at i-click lang natin tong member login. And then dito guys, ilagay nyo na lang po yung user ID at password ninyo. At pagkatapos kung okay na, i-click nyo na ang sign in. At pagkatapos mapupunta na kayo dito sa paglagay ng one-time PIN. So sa akin guys, kung nakikita ninyo, dalawa na yung pagpipilian. May time-based one-time password at yung one-time PIN through SMS. So kung sa inyo guys is one-time PIN through SMS pa lang yung nakalagay at gusto nyo gumawa ng time-based one-time password, may video na po akong ginawa dyan, ilalagay ko na lang po yung link sa description box. So ngayon guys, ang gagamitin ko is yung time-based one-time password. So i-click ko lang ito. Pero kung one-time PIN through SMS yung gagamitin nyo, pwede rin po. At dito kailangan kong ilagay yung time-based one-time password ko na makikita sa aking Google Authenticator. Basta guys, kung gusto nyo magkaroon ng time-based one-time password, may video na pong ginawa dyan. Puntahan nyo na lang po at panoorin para makagawa nito. Kasi seconds lang, nandyan na po yung password ninyo. Automatic nagre-refresh po siya every 30 seconds. Kaya mas madali. So yun na nga, nandito na yung time-based one-time password ko at nalagay ko na. Click ko na po ang login. So ayun na nga, makakapasok na po kayo at may makikita po kayong data privacy notice. So scroll down nyo na lang po yan. Sa pinakababa dyan, may makikita po kayong I agree. So i-click nyo na lang po yan. At mapupunta na po tayo sa homepage ng ating SSS online account. At dahil gusto nating ipa-register ang ating GCash account sa SSS Disbursement, scroll down lang natin yan hanggang sa makita natin itong Disbursement Account Enrollment Module. Kaya i-click lang po natin ito. At pagkatapos mapupunta tayo dito sa Disbursement Account Enrollment Reminders. So basahin nyo na lang po lahat yan. At pagkatapos scroll down nyo at dito sa baba may makikita po kayong I certify. So i-click nyo na lang po ang box katabi ng I certify para ma-checkan. At pagkatapos i-click nyo na ang proceed. At pagkatapos mapupunta na tayo dito. So dito sa gilid guys sa may disbursement accounts, kung nakikita ninyo may nakalagay na you don't have an active disbursement account yet. So kung wala pa kayong na-enroll guys, ganito talaga yung lalabas. So kailangan nating mag-enroll. So kung may mga bank accounts kayo tapos may GCash account, pwede ninyong ipa-register yan lahat. Hanggang 3 accounts yung pwede ninyong ipa-register dito. So ngayon proceed na tayo sa pag-a-apply. So dito sa baba guys, may makikita kayong bank at e-wallet. So dalawang option yung pagpipilian natin. At dahil sa GCash account yung ipaparegister natin, i-click natin itong e-wallet. And by the way guys, kung e-wallet yung gagamitin nyo pala, hindi po ito pwedeng gamitin kung maglo-loan kayo kay SSS. For example, salary loan at calamity loan, hindi po pwede ang e-wallets. Pwede lang po ang bank accounts kapag salary loan at calamity loan. Pero pwede po ang e-wallets kapag ibang benefits yung kukunin ninyo. Kagaya ng maternity, retirement, sickness, ganyan. Pwede po yung GCash or e-wallets ang gagamitin ninyo. At kung okay na, i-click na natin tong Select e-wallet RTC CPO. Itong may square. At dito, pumili kayo kung ano yung gagamitin ninyo. Pwedeng CoinsPH, DBP Cash Padala through MLawilier, GCash, Maya, Tayo Cash, Universal Storefront Service Corporation. So ang gagamitin natin ngayon is GCash, kaya itong GCash yung pipiliin natin. At kung nakapili na po tayo, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng mobile number at confirm mobile number.
So make sure yung mobile number na ilalagay ninyo dito guys is yung mobile number na nakaregister sa inyong GCash account. So make sure magkatulad yung mobile number at confirm mobile number na ilalagay ninyo. At kung may check na yung dalawa, so pwede na po kayong mag-proceed. I-click nyo na lang po ang next. And then mapupunta na kayo dito sa step 2, yung pag-a-upload ng supporting documents. So i-click nyo na lang po itong select document type. So dito wala tayong ibang pagpipilian kundi ito lang e-wallet screenshot of mobile account. So i-click lang natin to guys. And then before kayo mag-proceed dito guys, make sure na screenshot nyo na po yung GCash account ninyo. So unang gagawin ninyo, punta lang kayo sa inyong GCash account. So kung nandito na kayo sa homepage ng inyong GCash account, i-click nyo na lang po itong profile dito sa baba, itong may square. So itong part na ito guys, ito yung i-screenshot ninyo. So make sure nandyan yung pangalan ninyo at may nakalagay po na ganito yung fully verified. Kasi dapat fully verified yung GCash account ninyo pag i-re-register niyo sa SSS. At kung naka-screenshot na po kayo, balik na tayo dito. So i-click lang natin itong drop file here or click to upload. At kung pagka-click ninyo ng picture ng screenshot guys, at ganito yung makikita ninyo, invalid kasi malaki yung file size niya, pwede nyo pong i-crop yung picture or yung screenshot para lumiit konti yung file niya. At kung ganito naman yung lumabas at may check na, okay na po yan. So proceed na po tayo dito sa baba, yung paglalagay ng valid IDs and documents. So dito kailangan nating mag-upload ng picture ng ating valid IDs or documents na gagamitin. At sa mga nagtatanong kung ano-ano yung mga valid IDs and documents na tinatanggap ni SSS ngayon, i-click nyo na lang po itong View List of Valid ID and Documents. So sa ngayon may 21 na valid IDs and documents na tinatanggap si SSS. So pumili na lang po kayo dyan kung ano yung gagamitin ninyo. Pwede pa kayong kumuha dyan ng police clearance, NBI clearance at postal ID. So may video din po ako kung paano kumuha ng police clearance, NBI clearance at postal ID. So kung meron na po kayong valid ID or document na gagamitin, picturean nyo na po yan at i-click nyo na po itong drop file here or click to upload. At kung may makikita po kayong ganito, pwede po i-click ninyo itong camera. Pag camera, live picture po yung pagkakuha ninyo. So kung nandun yung kuhan, i-picturean nyo ng live. Pero kung naka-picture na kayo, pwede nyo i-click tong media picker at i-upload nyo na lang po yung picture. At kung naka-picture na po kayo at nalagay nyo na po, na-upload nyo na, at may check na dito, ibig sabihin yan, okay na po yan. So punta na po tayo dito sa pag-upload ng selfie photo. So dito kailangan ninyong mag-upload ng picture ninyo na hawak ninyo yung proof of account na ginamit ninyo, yung screenshot ng GCash account at pagkatapos yung ID or document na ginamit ninyo. So for example, ito yung picture pero inedit ko lang yung screenshot. So ganito po yung gagawin ninyo. Dapat hawak ninyo yung ID or documents na ginamit ninyo at dapat sa kabilang kamay may hawak kayong isang cellphone na nandun kayo sa pina-screenshot ko kanina na GCash account ninyo. Nandun yung pangalan ninyo at yung mobile number ninyo. So ganito yung forma ninyo. Yung ID or document tapos yung cellphone na nandun kayo sa GCash account ninyo. So make sure guys makikita yung buong mukha ninyo, hindi natatakpan at dapat nasa maliwanag kayong area at walang nakatakip sa iyong mukha kagaya ng face mask, sunglasses, ganyan, tanggalin nyo po lahat. At advice ko sa inyo, dapat back camera ng inyong cellphone yung gagamitin ninyo para mas klaro yung pagkakuha. And isa pa, huwag nyo pong lagyan ng flash yung pagkakuha ng picture. Kasi pag may flash, magre-reflect po yun sa cellphone na hawak ninyo at hindi na po magiging klaro yung information or details na nandun sa cellphone na hawak ninyo. At isa pa, pagkatapos ninyong matake yung picture, try nyong i-zoom in sa cellphone kung makikita ba yung pangalan ng inyong GCash account at yung cellphone number kung nababasa ba siya kapag zoom in ninyo. Basta wag po yung front camera ng inyong cellphone yung gagamitin ninyo sa pag-take ng selfie photo. Kasi kapag zoom in ninyo, magiging baliktad po yung details sa ID or documents na hawak ninyo at sa screenshot. At kung naka-picture na kayo, proceed na po tayo sa pag-a-upload nito. I-click lang natin tong
drop file here or click to upload. At again, kung may makikita kayong ganito, kung gusto niyong live yung pag-take niyo selfie, i-click niyo tong camera. Pero kung naka-take na kayo ng selfie at may picture na kayo, i-click nyo na lang itong media picker para i-upload nyo na lang yung picture. At kung na-upload nyo na at may check na dito, proceed na po tayo dito sa baba. I-click na po natin ang next. At pagkatapos may makikita po tayong ganito. So i-click na lang natin itong box katabi ng I certify para ma-checkan. At kung may check na, scroll down lang po natin at dito sa baba may makikita po tayong enroll. So i-click lang natin yan. And then may makikita po tayong ganito na successful na daw yung pag-submit ninyo ng enrollment sa inyong GCash account. So dito sa gilid guys, kung makikita ninyo for branch approval na yung GCash account natin. So mag-antay-antay lang po kayo mga 3 to 5 working days, minsan nga 3 to 10 working days yung aantayin natin para ma-approve yung in-apply natin na bank account or e-wallet sa ating SSS disbursement account. Basta check nyo na lang po from time to time sa inyong SSS disbursement account kung for branch approval pa rin yung nakalagay dito or kung magiging ganito na yung nandito sa taas, active disbursement account. Kasi ito, bank account ko to, active na po yan. So yung GCash account ko for branch approval pa. At pagkatapos may marireceive kayong email na kagaya nito. So same lang, successful na yung pag-enroll. So magantay kayo ng approval. So i-check nyo na lang po from time to time sa inyong SSS account disbursement enrollment module kung active or na-reject yung GCash account niyo. So kung ganito yung makikita ninyo, GCash tapos yung mobile number ninyo na nakaregister sa inyong GCash account, tapos may nakalagay dito sa baba na active disbursement account, so ibig sabihin yan, approve na po yung GCash account ninyo. At pwede na po kayong mag-proceed kung ano yung benefits na gusto ninyong applyan. Pero kung pagka-click niyo ng disbursement account enrollment module at ganito yung makikita ninyo, you don't have an active disbursement account yet. At nawala din yung GCash tapos yung for branch approval na nakalagay, so ibig sabihin yan, rejected po yung GCash account na in-apply ninyo sa disbursement. So pwede kayong mag-apply ulit kapag ganito yung lumabas at walang lumabas na for branch approval. Pero kung active disbursement na yung nakalagay guys, huwag nyo na pong i-click ang deactivate. Hayaan nyo na po yan at mag-proceed na po kayo kung ano yung mga benefits na gusto ninyong applyan.